Parang masigla na hirap talaga makikipagsapalaran sa trap. Na-shock talaga ako, kinalabutan talaga ako guys sa 18, gano'n na parang talaga karami ng mga 18 na i-embrace nila yung mga physical formats. Hindi lang yung, pagsi-stream, 'di ba, iTunes, Spotify, Tidal, 'di ba? Kaya ngayon diyan sa likuran ko guys yung, Get in the Zone. Hindi yan plaka, nakaka-sad. Pinaano pinaano ko lang yun guys sa I think Lazada. Kasi gustong-gusto kong mayroon ako ng vinyl record ng SB19 kaso wala. Ang naging option ko guys, iyan yung, nakita ko sa Lazada I think yun talaga yung parang na siya, 12x12 na makapal siyang hindi siya cartoon or basta print lang siya. So, parang LP na nga din tingnan pero hindi siya LP. So, nakaka-sad talaga sabi ko, sana meron din ganito yung SB19, 'di ba? Si Ken nga mayroon 'di ba? Oo, si Ken. Nakailang plaka na ba si Ken? 2. Yung, Bulan Palayo, EP, saka yung pinagsama-samang ano, Complex and, Kanako. So, I hope sumagi sa isipan ng SB19 especially si Pinuno tas siyang CEO and makisanggunian siya sa record company, sa Sony Music na maglabas ng physical album para hindi masayang kasi ang ganda guys nung album na Simula at Wakas, sobrang ganda. So ngayon kung hanggang dun na lang, sayang. So yun guys, and ano pa ba ang puwede nating i-tackle ngayon sa ating reaction? So yun yung kasi napansin ko yung lokasyon pala niyan ay hindi talaga sa Manila. So, yun may mga konting narinig ko may konting complaint sa mga dumalo na siguro yung iba kasi siguro na late dahil sa yung mga transpo sa gano'n. Yung mga napansin ko lang doon na na mga ganapan doon sa katatapos lang na na event na yun. Tanong ko nga guys, ano diyan sa may, Philippine Arena, may mga hotel na ba diyan na kasi 'di ba kung ikaw ay galing probinsya, kasi pangit naman mag-hotel ka sa Manila pa. Kasi kung kagaya niyan, cost of yung traffic 'di ba grabe sa Manila matindi. So baka makadating ka sa Philippine Arena patapos na yung concert 'di ba, yun ang wino-worried ko din ko if in case next time makapag-concert ulit siya sa Philippine Arena, siguro mas mainam kung may malapit sana diyan mismo na mga hotel, 'di mas advantage sa mga manonood, hindi na makikipagsapalaran sa traffic sa Manila, 'di ba? So yun lang napansin ko, medyo malayo pala talaga yun sa Manila yung Philippine Arena and ano pa ba? Wala akong masabi sa guys, sa especially sa stage design, sa mga props, sa costume, may konti lang na doon sa, very minimal. Pero sa mga nila, kondisyon ng boses nila, especially sa Day 2 maganda and, yung mga, basta na-shock talaga ako, kinalabutan talaga ako guys sa 18, gano'n na parang talaga karami. Talagang wow, dami na nila. And dami na natin. So, kabilang ako sa inyo guys, sobrang na-shock ako. Nag-triple-triple na, doble-doble na talaga kung dati ay yung ine-expect ng SB19 ay hindi gano'n. Kasi usually sa Araneta lang 'di ba sila nagko-concert. Nakaka-shock, 'di ba? Gano'n na sila kasikat talaga dito sa Pilipinas kaya by this time I think mag-focus na sila international naman. Kasi okey na yung nila dito, stable na yung career. So i-workout nila yung sa ibang bansa naman. Kasi kung hindi ka kasi magbe-base sa US, tingnan mo ang Port Impact.
nag-base na sila sa US. Kasi kung nandito sila sa Philippines and puro online ano lang, walang mangyayari. Kaya kung ako ang kunwari lang naman kung ako may hawak sa SB19, ipagsasapalaran ko talaga 'yan. Ibe-base ko talaga 'yan sa US, as in walang uwian hanggang sa hindi nila talaga makuha yung career na nararapat sa kanila. Dapat mag-base sila sa US, mag-stay sila doon. Kasi 'yan yung main ano, 'pag naging sikat ka sa US, sikat ka sa buong mundo na, gano'n 'yan. So, wala pa siguro sa kanilang lumalapit na mga ano, kagaya ni ano, ni Mottola or ni Clive Davis, yung mga big record company na ano, I hope mangyari sa kanila 'yan, yung mga ka-level up na nila si Olivia Rodrigo, mga gano'n, 'di ba? Yung mga kasabay nila ngayon na mga artist, 'di ba? The Weeknd, mga gano'n. And, kasi ano 'yun, 'pag gusto mo talagang ma-conquer talaga yung world, career na itinatawag, yung international artist talaga, kailangan mo mag-stay sa isang kagaya ng Europe or US, 'di ba? Kahit nga mga artist sa Europe before, talagang nag-decide silang mag-ano, manirahan sa US. O sino-sino ang mga artist na 'yan, kagaya ng The Beatles, 'di ba? Kaya mga residential guys ang mga ano ng SB9 ng ano ng, The Beatles, nakatira sila up to now sa US. Oh, and Spice Girls during the time, talagang nag-stay sila sa US. Kasi yun talagang target nila, maging world ano talaga sila, superstar, parang gano'n. Ganyan yung ano, yung, kalakaran. Mm. Kahit nga si Liza Soberano, 'di ba, lalayo pa ba tayo? 'Di ba nagta-try si Liza Soberano sa Hollywood, o 'di iniwan niya yung Pilipinas, nag-stay siya sa US. Yun ang ibig ko sabihin. Kahit nung si Billy Crawford, sinacrifice niya yung career niya dito sa Pilipinas. Since ang papa niya naman ay Amerikano, literal na nasa US talaga yung ano nila, ay talagang, siguro ano yun, during, Dutch Entertainment Days, o kay Kuya Germs, iniwan niya talaga yung career dito sa Philippines. Nag-stay talaga sa US. Nag-audition siya kung saan-saan, nakasabayan niya pa nga raw ang Backstreet Boys, Mandy Moore, nung time na talagang hinahanap niya yung star na para sa kanya. And, yun nabigyan naman siya ng chance. Actually nakapag-release pa siya doon ng debut album, kaso nag-flop. Yun, hindi talaga siya dun sumikat, and hindi pa rin siya huminto. Saan ba may pinakamalaking kontinente? Europe. O doon naman siya, and doon siya pinalad talaga. Sumikat siya ng husto sa Europe, and bumalik na lang ulit siya dito sa Philippines, si Billy, nung ano na, medyo naglaylo na yung career niya, pero namayagpag talaga siya diyan sa ano, sa Europe. Kaya kung ako sa SB19, konting sakripisyo since stable na yung career nila dito sa Pilipinas, mag-stay sila sa US. And makahanap sila ng, road manager na maganda sa Amerika, yung mga 'di ba, yung mga kagaya ng, humawak kay Olivia Rodrigo, mga ganyan. Oo, kagaya nung humawak dati kay Justin Bieber, kaso medyo ano lang yun, may mga controversial na ano. Kung mahahawakan ka kasi sa US ng ano, talagang mapapasikat ka talaga. Gano'n kasi talagang kalakaran. Ilalapit ka niyan sa mga matitinding tao, kahit sa mga bigating show sa US. Ikaw parati ang laman ng telebisyon, newspaper, 'di ba? Kasi ano, kasi kung parati ka nandito sa Pilipinas, maglalabas ka lang ng, ano mo sa YouTube or ano, wala, sikat ka dito. Pero hindi mo ma-promise talagang sisikat ka talaga abroad kung wala ka doon mismo. Kasi ang higpit ng labanan. Oh, sabi ko nga andiyan si Olivia Rodrigo, 'di ba? Lalayo ka pa kay Taylor Swift, Ariana Grande, 'di ba? Justin Bieber, The Weeknd. Paano ka makakasabay diyan kahit sa BTS? Kailangan
Mag-stay kayo diyan kung ayaw niyo sa US, Europe, sabi nga ng steps, bakit pa kayo pupunta sa US na mas malaki naman ang Europe kumpara sa US? Dito pa lang solve na kami, even Westlife. So, yun. 'Di ba ang dami ko na naman mga nabibigkas na mga naishi-share sa inyo. So yun. Yan lang ang munting advice ko sa SB19 kung talagang plano talaga nila na talagang sungkitin talaga yung tinatawag na world fame, kumbaga. World superstar na tinatawag. Kailangan nilang magsakripisyo and mag-stay talaga sila diyan sa US. Sila sa Soberano at least hindi lang kasi masyadong naibo-broadcast or ano-ano. Pero I think may nangyayari talaga sa career ni Liza ngayon. 'Di ba, nag-sacrifice siya, parati siyang nasa US, 'di ba? And wala na siyang ini-entertain na mga movies or teleserye dito sa Pilipinas kasi naka-focus nga siya sa career niya sa Hollywood. And ang alam ko may upcoming movie siya na ilalabas kasi katatapos lang ng previous movies niya na ginawa. And si Inigo Pascual. Magmo-move na din siya sa US. So, since feel ko din naman na wala na talaga siya masyadong career dito sa Philippines, okay lang naman. Pero ang SB19 kasi talagang sayang yung kanilang talent. Dapat niyan ma-spread around the world. Talagang dala-dala tayo, 'di ba, Pilipino. Mismo si Apple Deap, 'di ba, sinusuportahan sila. Kasi talagang sila, may yung hanga sa talento talaga ng SB19, yung mga pinapamalas ng SB19 na kakaibang wow, grabe. Yung charisma, kasi yung talent talaga given pero may charisma kasi sila, eh. Kahit yung mga foreign reactors, napapansin ko talaga 'pag napaseryoso ka talaga kasi sa mo sa SB19, ang tawag diyan. Hindi mo mamamalayan magiging avid fan ka talaga. Kaya no wonder yung mga foreign reactors na nag-attend sa concert ng SB19 niya sa Philippine Arena. I think legit talaga silang mga fan, hindi lang yun dahil sa content. 'Di ba may mga kilig-kilig moments pa sila 'di ba yung makikita mo naman kung fake yung mga reaction and nila, 'di ba? Nakakatuwa. Yun ang gusto kong sabihin, may charisma sila. 'Wag na nilang patagalin. Gusto kong sabihin na sila, magdesisyon sila na hindi naman totally iwan yung Pilipinas, pero i-commit talaga yung sarili nila sa US kung gusto nila talaga ng international career, kagaya ng BTS or Blackpink. 'Di ba sa Asia, Asian artists, Blackpink and BTS, yun talagang hot na hot talaga international, 'di ba? So, gayahin nila yung procedure na gano'n. And konting sakripisyo lang naman 'yan. So, yun lang. So, ano pa bang puwede nating i-add do'n sa ating reaksyon ngayon doon sa katatapos lang na concert nila, major concert nila diyan sa Philippine Arena. Natuwa ako guys nung nalaman ko na andun yung mga family ng SB19 sa venue. Nakaka-touch din kasi alam mo yung mga nasubaybayan ko yung time na hindi naman nagrereklamo si Ken during that time. Mostly kasi wala yung parents ni Ken sa mga ganap nila, lalo kung mga major event kagaya ng mga Araneta Coliseum concert. Walang representative si Ken na dumadalo sa concert. Pero ngayon I think parang lahat sila, yung mga parents nila nasa nag-support talaga, nasa venue doon sa Philippine Arena. Nakakatuwa. Yun ang
isa sa mga importante sa kanila during that time yung kanilang family, 'di ba, nagche-cheer, nakikita nila nasa stage sila, 'di ba, nakakatuwa. And especially yung 18, dumoble, hindi lang doble, triple talaga, wow. Gano'n nag-boom talaga yung ano, 10 times pa ata. Imagine 2 times sold out sa ano, Philippine Arena. Saan ka pa? Ang makakagawa lang niyan guys yung talagang major superstar, kumbaga major artist, superstar talaga. Kasi kung kunwari, ayaw ko magbigkas ng mga names ng mga ano, icon ka nga pero hindi ka naman gano'n kasikat, huwag ka ng tawag bilang ano pinakamagandang term guys, huwag ka ng mag-attempt na mag-try diyan sa Philippine Arena kasi nakakahiya kung for example, very confident ka na, masa-sold out yan ganito, ganyan. Tapos andun ka na sa palapit na yung, day ng concert mo tapos hindi pa makaabot sa kalahatian yung ano, na-sold na tickets, 'di ba? Nakakatakot makipagsapalaran. Pero ang SB19 kasi very confident kumbaga, hindi na nila kailangan mag-ano na, mag-think na, "Ay baka hindi ma-sold out." Alam nila yun sa sarili nila, eh. And kahit kung ako naman ang manager ng SB19, yes, kailangan nating ano by this time Philippine Arena na 'yan, 'di ba? Gano'n ka ano, dapat hindi lang day 1, day 2, day 3. Kasi alam mo yung ano, eh, kapasidad na nila ngayon iba na. Sobrang level up na talaga. Mm. Kaya sabi ko nga kanina kung ikaw ay ipapasok ulit yung mangangahas, kahit ka pa isa sa mga major artist or icon ka na dito sa music industry sa Pilipinas, matatakot kang mangahas diyan sa Philippine Arena, Diyos ko po. 'Di ba, yung may mga issue 'di ba yung last na nag-try diyan sa Philippine Arena, nag-away-away yung mga fandom ng mga ano, mga artist na yun kasi nga ano daw, ini-insist nila na sold out pero ang issue, yung katotohanan daw talaga hindi naman sold out. So yun ang nakakatakot kasi nangahas ka diyan, eh. Mas mainam pa sanang ipinamigay na lang yung mga ticket para at least talagang sold out talagang tingnan. Kaysa naman yung nilagyan ka talaga diyan ng mga kung ano-anong ano, yung mga bakanting upuan, 'di ba? Makikita kasi yun sa ano, lalong panahon natin ngayon lahat may camera, may video. Walang lusot. Kaya yung sinasabi nila na ang SB19 ay hindi sold out, saan mo naman kahit saang banda tingnan mo doon yung audience, wala kang makikitang mga bakanting ano, area. So, para saan yung issue-ng yun? Ito naman si Paulo Valenciano, talagang anong tawag dito, pinatulan pa yung issue. May ano yun dito sa ano, eh, sa YouTube na, ano siya, parang na-corner siya ng isang ano, ewan ko kung GMA o ano yun, eh, in-interview siya about diyan sa issue and, kinlarify niya na hindi totoo yung mga issue nag-flop or, hindi nag-sold out yung, Philippine Arena shows ng SB19. So yun, ay naku, walang katapusan talaga yang ano guys, mga basher ano, Diyos ko po. Nakuha pa talagang isingit yung issue na yun, Diyos ko nakakatawa lang. Ewan, wala na sigurong maisip na ano-ano na puwedeng i-issue sa SB19. Ano kaya ipilit natin yung hindi sold out issue. Obviously, yung lahat ng mga 18, lahat may dala na camera, lahat may dalang cellphone. Ikot ng ikot, ikot ng ikot yung mga camera. Mismo doon pa lang mapapatunayan mo na na walang katotohanan yung issue, Diyos ko po, 'di ba? Kaliwa't kanan yung mga video, oh. Saan saan galing hugot nila na hindi sold out and nilagyan daw ng mga telang itim yung ano. Ewan ko guys kung napanood niyo yung ano, yung news na yun na nag-explain si Paulo Valenciano na, pinatulan niya yung isyung hindi na sold out yung show ng SB19 sa Philippine Arena. Walang ano, parang
desperate, parang desperado yung saang kampo ka naman. Ayaw kong ano kasi alam ko may mga ano, eh, by mga pandam na tinatawag, pero ayaw kong magbanggit. Saan kaya ito yung nanggaling? Yung mga pasabog nilang gano'n. 'Di ba matatawa ka na lang, 'di ba? Ay Diyos ko, buntong hininga na lang. So yun lang na ano, naihabol ng mga basher yung issue-ng yun. And take note, inilabas nila yun nung tapos na yung concert. So, kakatuwa lang, nakakatawa. And ano pa bang mga ano doon, mga mga ganap doon. Yun lang, doon sa ano, sa mga nilabas na mga merchandise ng SB19. Nakakatuwa siya kasi talagang yung mga teen, talagang lahat talaga sinuportahan nila yung kung ano man nilabas ng SB19. Kaya nung nakita ko doon na wala ni isang physical album ang SB19, bakit? Ang tanong ko kaagad sa sarili ko, bakit? So, kung iniisip nila na ang kabataan ngayon wala ng hilig diyan sa mga physical album, kung sila mismo maglalabas yan kahit ayaw ng Gen Z or ano, mapipilitin niyang bilhin kasi sila ang naglabas. So, ibig sabihin dito, masisimulan ulit yung era na naibaon na ng kahapon. Diyos ko po. Maire-revive, yun ang gusto kong sabihin, na magsisimula sa SB19 yung pagbangon ng music industry. Sana ano, maisip yan ng SB19 na andiyan na sila, eh, sila yung may power. Gamitin nila yung power na yun para mabuhay ulit, mai-revive yung matagal nang nanahimik na ano, na sigla ng music industry sa mga physical albums. Gusto kong ibalik talaga yung mga record bar. 'Di ba ang saya ng estudyante ka, after school, ang ganda diretso ka sa mga ano, tingin ka kung ano mga latest ngayon na mga releases, mga kung ano-ano, plaka, CD, cassette tapes. Nakaka-enjoy kaya 'to, ano kaya ang latest ngayon ng SB19, may nilabas bang single, may nilabas bang album? Oh, nakaano na yun diyan sa Astro Plus, Odyssey, Tower Records, mga gano'n. Wala, ni isang record bar ngayon wala na. 'Pag pumasok ka sa mall, ang makikita mo diyan grocery, yun na lang. Wala na yung sigla ng panahon namin na kasi hodang ma-late ako sa ano, ang tawag diyan, kasi 'pag college ka 'di ba yung mga oras mo, may sarili kang, oras kunwari may vacant kang ilang oras, minsan diretso ko niyan, mall. Ah, lalo kung may inaabangan akong album, mayroon na ba kayong ano, yung bagong album ni ganito, ni ganyan. Nakakatuwa yung moment na gano'n, eh, na-e-excite ka, especially kung kabataan ka, may gano'n kang activities na ano, nakakadagdag sa inspirasyon, nakakadagdag sa yung parang parati kang nai-inspired, nagaganahan ka sa buhay mo kasi may mga gano'ng ano moment, eh. Nawala yung lahat, ewan ko pa paano ba nagsimula lang yan guys sa piracy, unti-unting nawala talaga. Hmm. Hindi na bumalik. So, lahat na nagsara, pati ABS-CBN ano nga at Star Music, wala nang nilabas na physical album. Viva Record ata gano'n din, wala na din. Ano pa mga naalala kong record company before, ang dami niyan, eh, Vicor Music, Octo Arts EMI, um ano pa yung mga ibang ano, record company, Ivory Records, Polycosmic Record, Foley East. Ang dami niyan guys. So lahat sila wala na, talagang itinigil na. Isa sa mga paborito ko guys na record company before yung Octo Arts CMI. Kasi ang daming OPM, icons ang nanggaling diyan. Kunwari, Manilyn Reynes, Ogie Alcacid, Jessa Zaragoza. Oh, iyan sila. Ano sila diyan, hawak ng, Octo at CMI. Oh, si ano, I think parang si Jamie Rivera din galing yan sa Octo at CMI. Oh, Dingdong Abansado.
Kaya ano, ang huli kong alam noon nung pagsara ng Octo Art CMI, pinison yung mga hindi nabentang mga CD physical formats. Kaya grabe yung ano, sumama yung loob ko. Sabi ko, grabe naman, kailangan talagang ipison talaga, pisonin yung ano, nakaka-sad. Yun ang gusto kong sabihin dito, babalikan ko na may power ngayon ng SB19, gamitin nila yung power nila para ibalik yung sigla na yun. Hindi mabiglaan, unti-unti. So, sana ma-realize ng SB19 na may nanahimik na gano'ng klaseng sigla sa mga kabataan nung panahon na dapat dapat nga, patuloy lang yun kahit ilang, henerasyon pa ang dumaan dapat continuous lang dapat yun, hindi dapat yun itinigil. Since alam nilang naitigil na dapat i-revive nila kahit papaano may mga bago ngayon na formats like yung mga streaming na yan, 'di ba? Bakit naman sa US, sa Europe, up to now physical album pa rin, 'di ba? Hirap talaga guys. Ang hirap din ano, lalo sa kagaya ko talaga na collector. So yun ang magandang ano, magandang isama ng SB19 sa kanilang, ah, project, yung pagbangon ng music industry. Hindi lang yung career nila, dapat hindi lang yung career nila ang isipin nila, pati yung buong music industry dito sa Pilipinas. Isaalang-alang nila yon, 'di ba? Siguro kung mabibigyan ako ng chance para ma-interview ko ang SB19, 'yan ang number one kong ibabatong question na, may idea ba kayo sa dinadanas ng music industry natin ngayon about sa realidad ng kinagis ng, physical, format sa dito sa music industry natin sa Pilipinas? 'Di ba naglawang parang bula. So anong puwede niyong magawa na since kayo yung nasa nasa ano ngayon, eh, may power talaga, 'di ba, na maghikayat ulit sa mga kabataan ngayon. Kasi definitely karamihan, mga 85% ng kabataan walang idea sa physical formats, 'di ba? And nagtataka din ako din sa mga record company kung bakit ayaw nilang especially kung ang artist nila ay gano'n din kasikat na kagaya ng SB19, bakit hindi nila gamitin ang isang artist na gano'n kasikat na, 'di ba, maging subject para mai-introduce ulit sa isang katauhan natin yung especially sa mga kabataan yung napakagandang era ng ano, ng music na matagal ng nawala talaga. Ibalik niya lahat ng mga record bar, buhayin nila yung Odyssey, buhayin nila yung Astro Plus, buhayin nila yung Tower Records, o ano pa bang mga sikat na mga record bar sa Pilipinas nung panahon. Buhayin nila yun. Hindi lang sa mall nila ilagay, maglagay talaga sila ng mga outlet and ano, para masigla. Nakaka-sad talaga. Ewan ko lang kung may nakaka-relate sa inyo sa mga pinagsasabi ko sa inyo ngayon. Eh, kasi kung nanonood sa'kin mga kabataan na kunwari mga Gen Z or ano, siguro hindi hindi niyo alam kung anong ibig ko sabihin dito. Kasi usually nasanay talaga kayo guys sa ano, sa YouTube, streaming, yung mga gano'n, mga, minsan pa nga anong tawag yan, dina-download niyo lang kung saan-saan yung mga song, 'di ba? Wala kayo talagang ano, yung ano sa physical album and sobrang nakaka-sad especially kung ang ganda ng album na nilabas ng isang artist kagaya nitong, Simula at Wakas. Diyan sa 5 songs na nilabas ng SB19 walang tapon. So, hanggang dun na lang yun, hanggang dun na lang yun. So, tinamad na yung ibang proseso dapat na dapat pang gawin, nawala na. Dapat nag-iisip pa ang SB19 kung anong magiging cover natin sa album na kasi yung ano, although may cover naman yung mga ano,
'Pag sa physical album kasi mai-inspired ka na kailangan gandahan natin yung front cover, yung cover ng album natin, pati yung inlay ng album dapat pasabog, kumbaga ang daming mga ganap sa loob ng album. And anong packaging ba natin ngayon, maglalabas ba tayo ng special edition, deluxe edition, may mga gano'n dapat. And ano 'to, ire-repackage ba natin 'to, gagawin ba natin 'tong box set, gano'n dapat. Wala ng gano'n ngayon. So, kumbaga yung plano na nagiging plano ng mga artist hanggang do'n na lang, hindi na nag-extend. Oh, pagkatapos natin ng cover ng album, labasan natin 'to tapos na. Oh, kasi kung talagang artist ka, ikaw mismo hands-on ka sa ilalabas mong album, especially sa physical album. Ikaw magde-decide kung anong ang theme, ano ba ang dating niyo sa sa front cover. Oh, sabi nga ni Regine noon naalala ko, ah, siya yung nag-decide na gawin niyang, drawing yung, siya mismo guys yung nag-drawing ng cover ng album niya. Yung mukha niya idinrawing niya. Oh, siya mismo yung creativity lahat. Sayang ang especially ng SB19 napaka-ano, likas na yung kanilang creativity grabe talaga. Mga talented nga ang SB19. Kaya kung hanggang dun lang yung puwede nilang gawin, may limitation lang hanggang dun na sayang. I hope alam yan ng record company nila, ng Sony Music. And sana lang mismo pa sila ang magpaalala sa SB19 na, "Oh, kailangan nating simulan din tayo, mag-release tayo ng physical album niyo. Hindi puwedeng hanggang diyan ka na lang. Yung album na yan hindi puwedeng diyan na lang yan, streaming hanggang streaming na lang." 'Di ba? Ewan ko sa Sony Music, pasensya na sa Sony Music po, ewan. Kasi